Martes ngayon at sa ilalim ng Strait of Hormuz, may ilang malilit na bangka ng Iran na kahapon lang ng umaga ay nasa ibabaw pa ng tubig. Pinalabas ng Iran ang mga iyon, kahit may tigil putukan at negosasyon. Habang nasa Doha ang mga diplomat ng Iran at nangakong lilinisin ng Tehran ang mga mina sa Strait of Hormuz kapag napirmahan ang kasunduan sa kapayapaan. Habang nangangako sa negosasyon, palihim na naglalagay ng mas maraming mina ang mga bangka ng Iran. Tapos, dumating ang militar ng US. Naging bahagi na ng bahura ang mga bangkang iyon. Hetong pahayag ni Kapitan Tim Hawkins ng CENTCOM. Panurin ninyo. Nagsagawa ang mga puwersa ng US ng mga strike bilang pagtatanggol sa sarili sa Timog Iran para protektahan ang tropa laban sa banta ng mga puwersa ng Iran. Kasama sa targets ang mga lugar ng paglulunsad ng misil at mga bangkang Iranian na nagtatangkang maglatag ng mga mina. Ipinagtatanggol ng US Central Command ang ating tropa habang napapakita ng pagpipigil sa gitna ng tigil putukan. Ito ang kilalang doktrina ng US na FU. Alam mo, gusto ng Iran na paniwalaan ng mundo na kanila ang Strait of Hormuz dahil nasa hangganan nila ito. Pero sa totoo lang, ito ay isang internasyonal na daanan ng tubig. Kapag may international na daanan ng tubig kahit saan, naroon ang US Navy para protektahan ito. At alam mo ba? Para masiguro, hindi lang hinabol ng US ang mga malilit na bangka. Pumasok din sila sa Iran at sinira ang maaring maging problema. Heto pa ang mga detalye. Kinumpirma ng US Central Command na tinarget ng US ang mga pasilidad militar ng Iran na responsabale sa serye ng pag-atake sa mga barkong pandigma ng Amerika sa Strait of Hormuz. Iniulat ng Iranian state media ang mga pagsabog na narinig sa hangganang lungsod ng Bandar Abbas, kung saan may mahalagang base ng hukbong dagat at himpapawid ng Iran sa tabi ng strait. Nagulat ang Iranian state media ng mga pagsabog sa ibang lungsod habang may matinding pag-uusap para tapusin ang digmaan sa Iran. Ngayon, kailangan nating seryosong i-update ang lahat ng tinalakay natin 2 araw nang nakalipas. Dahil kamakailan ay napag-usapan nating may lumalabas na detalye ng negosasyon na tila laban sa US at pabor sa Iran. Pinalabas nila na parang handang isuko ng US ang lahat para lang makuha ang anumang uri ng kasunduan sa kapayapaan sa Iran, na wala namang saysay dahil kung pag-uusapan ng lakas militar, malinaw na nanalo ang US sa digmaang ito. At bukod pa doon, kung pag-uusapan ng lakas militar, halos wala nang natitirang militar ang Iran. At bukod pa doon, kung pag-uusapan ng lakas militar, wala nang natitirang militar ng Iran. Wala nang natitirang puwersa na kayang lumaban sa Estados Unidos. May mga tauhan pa rin ng IRGC na kayang labanan ng mga Iranian. Sa huling video, nabanggit kong malamang na galing mismo sa Iran ang lumalabas na leaks dahil sa detalyeng binabanggit nila. Mukhang nais ng Iran kontrolin ng kwento para mataranta ang lah at mapataas ang pressure sa US administration. At sa kasamaang palad, tuwing may panik sa publiko, nagkakaroon din ng panik sa merkado. At kapag nagpapanik ang merkado, tumataas ang presyo ng langis. Ibig sabihin, tumataas ang pressure sa White House na kumilos para mapakalma ang merkado. Alam mo kung ano? Kanina lamang, kinumpirma ni Pangulong Trump na mali ang mga detalye at hindi papayagan ng US ang kasunduang magpapahintulot sa Iran na magkaroon ng mga sandatang nuklear. Panuring mo ito. Isa sa mga pinakamasamang kasunduan na nagawa ng ating bansa ay ang Iran Nuclear Deal na inilatag ni Pangulong Obama at ng administrasyon ni Obama. Ito ay tuwirang paraan para magkaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Sa totoo lang, hindi ako ganap na sang-ayon dito. Maraming problema ang JCPOA ngayon, pero marami ring positibong naidulot. Dahil sa JCPOA, nalaman natin ang lahat ng pasilidad nuklear ng Iran. Ginamit ang impormasyong yon noong nakaraang taon, sa 12 araw na digmaan nang lumipad ang mga B-2 sa Iran at winasak ang mga pasilidad nuklear, at ginagamit din ito sa digmaan na yon. Kaya naman, ang JCPOA ay nagbigay sa atin ng maraming impormasyon na wala tayo bago ang kasunduang yon. Pero gayunpaman, hindi ito perpektong kasunduan. Hindi nito nilagyan ng sapat na limitasyon ang kakayahan ng Iran sa enrichment. At bukod pa doon, hindi rin naging sapat ang pagpapatupad nito gaya ng nararapat sana. May mga kondisyon sa papel na dapat sundin, pero hindi natin nasunod matapos pumirma sa kasunduan. Pero gayunpaman, ituloy natin ang pahayag na ito. Hindi ganoon ang kasalukuyang negosasyon ng administrasyong Trump sa Iran. Sa katunayan, kabaliktaran pa nga. Maayos at konstruktibo ang takbo ng mga negosasyon.
Sinabihan ko ang aking mga kinatawan na huwag magmadali sa kasunduan at napanig sa atin ang oras. Mananatili ang blockade hanggang magkaroon, mapatotohanan at malagdaan ang kasunduan. Dapat maglaan ng oras ang magkabilang panig at siguraduhin ang tama. Walang puwang sa pagkakamali. Nagiging mas profesional at produktibo ang relasyon natin sa Iran. Dapat nilang maunawaan na bawal silang gumawa o kumuha ng sandatang nuclear o bomba. Gusto kong pasalamatan sa ngayon ang lahat ng mga bansa sa gitnang silangan para sa kanilang suporta at kooperasyon na lalo pang mapapalakas at mapapatibay sa kanilang pagsali sa hanay ng mga bansang kabilang sa makasaysayang Abraham Accords. At sinong nakakaalam? Marahil gusto ring sumali ng Islamikong Republika ng Iran. Yung huling bahagi na yan ay pag-uusapan pa natin mamaya sa video dahil yan ang tinutukoy kong malaking balita. Ngayon, hinihikayat na ni Trump ang bawat bansa sa gitnang silangan. Bawat bansang Muslim na sumali sa Abraham Accords. Hindi talabihan inaasahan ng kahit sino. Sa naunang pahayag, muling tinukoy ni Trump ang Iran bilang Islamikong Republika ng Iran. 2 beses niyang ginamit ang formal na katawagan na dati hindi niya ginagawa at nangyari ito sa ilang araw lang. At muli, maaring ako lang ang binibigyan lang ng kahulugan ang isang bagay na wala naman talaga. Pero parang mas profesional ang usapan based sa mga pahayag na inilalabas ni Pangulong Trump. Sana ay magkaroon na ng kasunduan agad. Kinumpirma rin ito ni Marco Rubio. Pakinggan ninyo. Walang mas matatak sa isyu nito kundi si Pangulong Trump. Maraming leader at naging Pangulo ng Estados Unidos ang nagsabing hindi dapat magkaroon ng sandatang nuclear ang Iran. Si Pangulong Trump lang talaga ang gumawa ng aksyon at may nagawa tungkol dito. Kaya ang kanyang paninindigan sa prinsipyong yon na hindi kailanman magkakaroon ng sandatang nuklear ang Iran ay hindi dapat questionin ng kahit sino. At ang ideya na sa kabila ng lahat ng napatunayan na niyang kaya niyang gawin, papayag si Pangulong Trump sa isang kasunduan na maglalagay sa Iran sa mas malakas na posisyon pagdating sa kanilang layuning nuclear ay katawa-tawa. Hindi yon mangyayari. Ang gusto talaga namin ay ma-resolve ito sa diplomasya at yon ang ginagawa namin dito. Sa tingin ko may progreso na kami. Palagi ako maingat kapag sinasabi ko yan dahil pwede magkasundo kayo sa papel lang. Kailangan pa rin itong ipatupad. Pwede kayong magkasundo sa sulat pero kailangan ninyo talaga itong isakatuparan. Pero sa tingin ko, posible na sa mga susunod na oras ay makakatanggap ang mundo ng magandang balita. At least pagdating sa mga kipot at pagdating sa proseso na sa huli ay magdadala sa atin sa kung saan gusto ng Pangulo na mapunta tayo. At iyon ay isang mundo na hindi na kailangan matakot. Ngayon, nagbigay rin si Trump ng mas maraming detalye tungkol sa hinihingi ng US pagdating sa enriched uranium na hawak ng Iran. Ang enriched uranium ay ibibigay agad sa Estados Unidos para sirain o sisirain sa koordinasyon ng Islamikong Republika ng Iran. Sisirain ito sa mismong lugar o sa ibang katanggap-tanggap na lokasyon na may saksi mula sa Komisyon sa Enerhiyang Atomiko. Ngayon, medyo mahalaga yan dahil sa ngayon, hindi naging ganun ka-flexible ang US pagdating sa stockpile na hawak ng Iran. Hanggang ngayon, ang posisyon ng US ay kailangan nilang isuko ito alinman sa Estados Unidos o sa Rusya. Pero ngayon, may kaunting flexibility. At makaring dahil ito sa may mga nagiging progreso sa negosasyon. Ang flexibility ay ukol sa IAEA, isang organisasyong tagapagbantay ng UN sa usaping nuklear. Ang IAEA ay maring pumasok sa Iran at panurin ng Iran habang sinisira nila ang enriched uranium na meron sila. Maari nila itong sirain sa pamamagitan ng aktwal na pagsira nito o maari nilang bawasan ang enrichment nito. Pwede nilang ihalo ang uranium na hindi pa na-enrich. Dahil dito, ang 60% na enriched uranium ay maaring bumaba sa 20%, 10% o kahit 3%. Depende pa sa mga detalye na pag-uusapan sa susunod. Bagong alok ito ng US na nagsasabing kung ayaw ninyong ilabas ang uranium mula sa inyong teritoryo, pwede ninyong sirain ito sa loob ng Iran. Gusto kong ilipat ang atensyon sa Iran at silipin ang ginagawa nila sa gitna ng mga pangyayaring ito. Makikita mo, ang mga diplomat ng Iran tulad din na tagapagsalita ng parlamento, Khalif Baf, at kalihim ng ugnayang panlabas Aragachi ay nasa Doha at tinatalakay ang mga bagong kondisyong maaring tanggapin ng Iran. Ngayon, sabi ng Tehran, hindi sila maninigil ng toll sa mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz, kundi environmental fee lang ang gusto nilang singgilin. Sino ang mag-aakalang magiging makakalikasan ng Iran, gayong marami silang nilalabas na langis? Paraan lang ito ng mga Iranian sa pagsasalita o diplomatikong paraan ng pagsabing hindi kita pagmumultahin. Pero paano kung magbigay ka na lang ng saplitang donasyon?
Ganyan ang estilo ng mga boss ng mafia at sinusubukan ng Iran gawin yan. Pero sa tingin ko, kulang ang lakas ng Iran kumpara sa mga boss ng mafia. Dagdag pa, hinihingi ng Iran ang mga garantiya mula sa China para sa anumang kasunduang sasang-ayunan nila. Hula ko, hinahanap nila yung nakuha ng Ukraine noong 1974 ang Budapest Memorandum na naggarantiya sa kanilang soberanya. Sa malas para sa Ukraine, hindi naging magandang resulta dahil isa sa naggarantiya ng soberanya nila ay Russia. Pero sa tingin ko, ang sinusubukan gawin ng Iran ay umaasa na kung ang China ay magbibigay ng militar na garantiya sa soberanya ng Iran, ibig sabihin nito ay maari makalusot ang Iran kahit labagin nila ang ilang tuntunin ng kasunduang na pagkasunduan nila. Pero duda ako na magiging maganda ang kalalabasan nito para sa kanila. Dahil kailangan nating tandaan. Isang araw, bago mahuli si Maduro mula sa Venezuela, sa kanyang bahay, isang ministro ng China ang nakikipagpulong sa kanya at muling tinyak na suportado siya ng China. At pagkatapos mahuli si Maduro, wala namang ginawa ang China. Dapat siguro tandaan ng Iran yan bago sila humingi ng garantiya mula sa China. Babalik tayo sa balitang bomba tungkol sa Abraham Accords. Ito ang opisyal na pahayag ni Pangulong Trump na pwede mong basahin. Sa madaling salita, hinihikayat niya ang Saudi Arabia, UAE, Qatar, Pakistan, Turkey, Egypt, Bahrain at Jordan na lumagda sa Abraham Accords. Mabilis na paliwanag para sa hindi pa nakakasubaybay. Ang Abraham Accords ay kasunduang inilunsad noong 2020 kung saan mga bansang mayoryang Muslim ay nagbukas ng pormal na diplomatikong, pang-ekonomiya at bilateral na ugnayan sa Israel. Kasama na rito ang UAE at Bahrain. Layunin ng orihinal na plano na palawakin ito, hikayatin ng mas maraming bansa na sumali at makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa gitnang silangan. Ilang taon lang nakalipas, malaki ang posibilidad na sasali ang Saudi Arabia dito. Pero nangyari ang Oktubre 7 at nagkaroon ng digmaan sa Gaza, kaya nawala ang lahat ng momentum ng kasunduang ito. Ilang taon ding ginugol ng Iran, $1 billion ang ginastos, para pigilan ng Saudi Arabia na sumali sa Abraham Accords. At sa kasamaang palad, nagtagumpay sila sa malaking bahagi. Nagiging interesante ito dahil dapat natin tanungin, bakit binabanggit ito ng US ngayon? Sa isang pampublikong pahayag, habang may negosasyon sa Iran, may ibig sabihin ng timing nito, hindi ba? Sa unang tingin, parang bobo talaga ang hinihingi nila. Karamihan sa mga bansang ito ay may mga mamamayang Muslim na matindi ang pagtutol sa normalisasyon sa Israel sa ngayon. At sabihin na nating gusto talaga ng mga leader na ito na sumali sa Abraham Accords. Pero hindi pa rin nila gagawin dahil kailangan nilang isaalang-alang ang sitwasyon sa loob ng kanilang bansa. Nakakaharapin nila kung gagawin nila ang ganitong bagay. At ito ay talagang tumutukoy lang sa mga bansa tulad ng Saudi Arabia. Pero bukod pa dyan, meron tayong mga bansa tulad ng Turkey na sa tingin ko ay tunay na galit sa Israel. Hindi gugustuhin ng mga leader ng Turkey na sumama sa Israel. Kaya walang saysay ang ideyang ito. Sa dulo ng pahayag, sinabi ni Trump na kung sakaling sumali ang lahat ng bansang ito, maaring sumali rin ang Iran. Hindi ito tungkol sa pagsali ng mga bansang ito sa Abraham Accords dahil alam nating hinding-hindi sasali ang Iran. Ang Iran ay ang Republikang Islamiko ng Iran. Itinayo ito bilang pagtutol sa Israel at Estados Unidos. Kaya duda akong isusuko nila ang matagal nilang pangarap. Dito, pumapasok ang isang interesante kong teoryang nakita ko online. Tandaan, sa huling video tinalaki natin kung paano pinipilit ng Saudi Arabia, Qatar at UAE ang Washington na pumirma ng kasunduan sa Iran para matapos ang digmaan at mabuksan muli ang Strait of Hormuz. Napapagod na ang mga bansang ito. Gusto na nilang muling pasiglahin ang ekonomiya nila. Posible ring ang leaks na namabas 2 araw na ang nakalipas ay mula sa mga bansa sa Gulpo, hindi sa Iran. Uulitin ko, wala akong ebidensya at teorya lang ito. Sinasabi ko lang, pero posible rin na mga bansa sa Gulpo ang naglalabas ng impormasyong ito. Ibig sabihin, may pressure mula sa mga bansang Gulpo sa Estados Unidos na tanggapin ang mas mahihinang kondisyon para matapos ang digmaan dahil gusto ng mga bansang ito na mabuksan muli ang mga rutang pandagat. Kung hilingin natin sa mga bansang ito na sumali sa Abraham Accords para makasali sa negosasyon, madali nating matatanggal ang pressure mula sa kanila dahil alam nating hindi sila sasali rito. At kung ilalagay natin yon bilang isang rhetorical na kahilingan, mapipilitan ng mga bansa na umatras o kahit papaano
ay lumambot ang kanilang posisyon pagdating sa negosasyon. Teorya lang ito, walang paraan para makumpirma, at wala akong ibang ebidensya bukod sa ipinakita ko. Pero malamang tama ito. Yan lang ang meron ako ngayon para sa inyo. Mukhang umuusad ang mga negosasyon. Pero yan din ang sinasabi natin ito nakaraang 4 na linggo. Kaya hanggat wala pang opisyal na anunsyo, sa tingin ko mas mabuting wag munang magtaas ng inaasahan. Magkikita tayo sa susunod na video. Ako si Sam at magkikita tayo sa susunod na video.